Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kung ang kwento ng buhay mo ay nasa isang libro, hindi mo kailangang manatili sa pahina kung saan ka nagkamali. Ang tunay na determinasyon ay nasa isang tao na kayang magsimula muli, kahit na hindi ito magiging madali. Ikaw, kabarangay, kanino ka humuhugot ng inspirasyon para makabangon mula sa pagkakalugmok dahil sa isang pagsubok? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo, Papa Dudut. Sumulat po ako para ibahagi ang kwento namin ng kuya ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang RV, at yung kuya ko naman po ay tawagin niyo na lamang po sa pangalang Gerald. Binatilyo pa lamang po ako ay naglilingkod na ako sa simbahan. Nagsisimba ako tuwing linggo at hindi ako pumapalya, maliban na lamang kung may sakit ako. Madalas akong tinatanong noon kung ano ba yung gusto kong hilingin sa Diyos, kung bakit palagi akong nagsisimba. Lagi ko naman silang sinasagot na hindi naman kailangan ng kapalit kung meron akong ginagawang pagdarasal tuwing linggo. Pero kung gaano po ako kaaktibo sa simbahan ay kabaliktaran naman po nito ang Kuya Gerald ko. Papa Dudut, pareho pong relihiyoso ang mga magulang namin kaya gusto po nila na maging ganon din kami ni Kuya. Ang problema ay maloko at pasaway ang kapatid ko. Kaya madalas akong napapahamak dahil sa kanya. Mabait naman siya pagdating sa akin pero hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang naging malayo ang loob niya sa mga magulang namin. Hindi na siya nakikinig at halos hindi na rin niya nire-respeto sila nanay at tatay. Hanggang sa bigla na lamang naglaya si Kuya Gerald. Wala kaming balita sa kanya sa loob ng 7 taon. Alalang-alala na sa kanya sina nanay at tatay. Galit ang mga magulang namin sa kanya pero sa katagalan ay mas nangibabaw ang pagwo-worry nila para kay Kuya. Hanggang sa may nakarating na balita sa akin na nakulong pala si Kuya Gerald. Nang makalaya siya ay nagkaroon pa siya ng malaking utang sa isang pasugalan. Kaya hinahunting na siya ng mga pinagkakautangan niya. Nagtatago noon ang kuya ko. Pansamantala siyang nakikitira sa bahay ng kaibigan niya. Pero dahil nagiging pabigat na rin siya doon, ay gumawa na ng paraan yung kaibigan niya para makontak ako. Pinuntahan ko siya at doon na kami nagkaroon ng pagkakataon para makapag-usap muli, Papa Dudut. Kuya, nakulong ka pala? Bakit hindi ka man lang nagsabi sa amin nung nagkakaproblema ka na? Natulungan ka pa sana ni nanay at tatay. Ano na maaasahan ko sa mga yun? Parang ikaw nga lang yung anak nila eh. Palagi na lang yung mga mali ko yung nakikita nila. Lalo na si tatay. Nag-aalala rin sila sa'yo. Ang tagal ka na naming hinahanap. Bakit naman ako hanapin ni nanay at tatay? Para ipamukha sa akin na patapon lang yung buhay ko? Hindi naman sa ganon, kuya. Siyempre may nagawa ka ring mali noon kaya hindi mo sila masisisi kung magagalit sila sa'yo. Puro ka pakikipagbasag ulo. Tapos bigla ka pang nawala na parang bula. Kaya mo ba ako hinahanap para sabihin sa akin yan? Kuya, hinanap kita kasi nag-aalala kami sa'yo. Teka, bakit ka ba nakulong? Wala ka ng pakialam dun. Kuya naman, may pakialam ako kasi kapatid kita. Akala mo ba masaya ako na kapatid kita? Kasumpa-sumpa ka na maging kapatid para sabihin ko sa'yo. Kahit gusto kong gumawa ng tama, wala pa rin namang silbi.
Kasi ikaw lang yung laging nakikita ni nanay at tatay. Mali ka ng iniisip, kuya. Mahal ka nila. Na-appreciate naman nila yung mga ginagawa mo eh. Kuya, gustong-gusto ka na nilang makasama. Kaya please, sabihin mo sa akin kung anong problema para matulungan ka namin. At para makabalik ka na sa amin. Di na ako babalik sa bahay na yun. Parang ibabalik mo lang ulit ako sa kulungan kapag sumama ako sa'yo. Kausapin mo na lang si nanay at tatay. Maiintindihan ka nila. May intindihan nila. Wala. Walang nakakaintindi sa akin sa pamilya natin. Kaya umalis ka na. Hindi ko kailangan yung tulong nyo. Kuya, hindi ka na pwedeng bumalik sa tinutuluyan mo ngayon. Hindi na nila gusto na doon ka pa nakatira. Sa bahay ka na lang. Kahit wala ka pang trabaho ngayon, tatanggapin ka pa rin naman ng mga magulang natin. O kung gusto mo, doon ka na lang muna sa bahay namin ng asawa ko. Asawa? May asawa ka na? Oo kuya. Ang tagal ko nang gustong ibalita sa'yo. Ikaw nga rin dapat yung best man ko pero hindi pa rin namin alam noon kung saan ka hahanapin. Eh di congrats. Buti ka pa. Malaya ka na sa mga magulang mo. Hindi naman nila ako ginawang bilanggo kuya. Hindi mo yun naramdaman kasi ikaw yung paborito nilang anak. Yung matino, matalino, madasalin. Ikaw lahat yun eh. Hindi ako yung kagaya mo na kayang buruhin yung sarili sa simbahan. Wala naman ako mapapala kakasimba eh. Nagsasayang lang ako ng oras dun. Diyan ka nagkakamali kuya. Hindi pagsasayang ng oras yung paglalaan ng panahon para makinig sa mga salita Kaya tumigil ka na, ayoko na makinig sa'yo. Naririndi na ako sa mga sinasabi mo. Kaya kung pwede umuwi ka na lang. Ha? Pakisabi sa nanay at tatay mo, hindi na ako babalik sa bahay. Di bali na magpalaboy-laboy ako. Kesa naman habang buhay nila akong insultuhin. Kuya, wag mo namang sabihin yan. Umuwi ka na. Sasamahan kita. Kahit ako na yung kumausap sa kanila. Basta bumalik ka lang. Tama na, RV. Matanda na ako. Kaya ko na sarili ko. Umuwi ka na. Tsaka ilagay mo to sa kokote mo ha. Wag mo na ulit akong pupuntahan dito. Naintindihan mo? Papadudot galit sa mga magulang namin si Kuya Gerald dahil pakiramdam niya ay nawalan siya ng kalayaan noong pinaiwas siya sa mga kabarkada niya. Bukod sa madalas siyang masangkot sa gulo ay nakakarating din sa amin na iba-iba yung mga babaeng nakakasama ni Kuya. Inaalala ng mga magulang namin na baka makabuntis si Kuya at hindi naman niya mapanagutan dahil hindi niya kayang magseryoso sa isang relasyon. Kung nagawang talikuran ni Kuya ang pamilya namin, ganon din kadali para sa kanya na talikuran ang pananampalataya niya sa Diyos nung mga panahong yon. Para sa kanya isang malaking kalokohan lamang yung paniniwala namin kaya kahit na anong gawin namin ay hindi namin siya makumbinse. Sa kabila ng pagpapaalala at pagpapaiwas ng mga magulang namin kay Kuya sa mga barkada niya, ay hindi pa rin namin siya napigilan. Nung umalis siya sa bahay ay mas lalong na-stress si nanay nang isa-isang nakarating sa amin ang mga kalokohang ginawa ng kuya ko. At isa na nga roon yung kinakatakutang mangyari ng mga magulang namin, ang makabuntis si Kuya Gerald. Sandali lang. Kuya, paano mo nahanap tong bahay ko? Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan mo. Pumunta ka ba kay nanay? Hindi. Ikaw naman talaga yung sadya ko eh. Ay, akala ko pa naman kakausapin mo na si nanay at tatay kaya ka bumalik. Nandito ako para makausap ka. Pwede bang pakinggan mo muna yung sasabihin ko? Halika, pasok ka. Ganda pala nitong bahay mo. Pinagawa mo ba to o binili mo? Binili, tapos paunti-unting pinarenovate. Maganda. Mukhang nakakaluwag-luwag ka na. Balita ko, tinuloy mo yung pagiging engineer mo. Akala ko talaga noon magpapari ka eh. Umaga hanggang gabi, puro dasal na lang ginagawa mo. Buti sana kung naririnig ka talaga nung pinagdadasalan mo. Kuya, please.
Huwag mo namang insultuhin yung mga ginagawa ko. Walang masama sa pagdarasal. At alam ko sa puso ko na naririnig ng Diyos lahat ng mga dasal ko. Kaya sana subukan mo rin. Alam mo, pasensya ka na, pero hindi ako pumunta rito para dyan. Gusto sana kitang makausap kasi kailangan ko ng tulong mo. Sinabi mo sa akin, di ba? Tutulungan mo ako. Eto na yun. Kailangan kita ngayon. Teka, bakit? Ano bang nangyari? Hinahabol ako ng pinagkakautangan ko. Pinagbantaan na nila yung buhay ko, kaya lumayo muna ako dun sa tinutuluyan ko. Kailangan ko magtago. Baka pwedeng dito na muna ako sa bahay mo. Kuya naman, hindi ka pa nga nakakabayad sa inutangan mo noon, may panibago na naman ngayon? Harvey, pakiusap naman, tsaka na natin pag-usapan yan. Payagan mo na muna ako makituloy dito. Hindi naman ako magtatagal eh. Maghahanap naman ako ng trabaho. Sige kuya, pero kapag may trabaho ka na, pag-ipunan mo yung mga utang mo para hindi mo na kailangan magtago tumakas sa kanila. Mapapahama ka lang yan eh. Oo, pangako. Pag-iipunan ko tapos babayaran ko lahat ng utang ko. Ay, kumain ka na ba? Kakaluto ko lang para sa tanghalian. Hindi pa ako kumakain mula kagabi. Halika na kuya, sabayin mo na ako kumain. Sige, salamat. Sino yung tumatawa? Anak mo? Oo, anak ko. Iniwan ko muna siya naglalaro sa kwarto. Wow, may anak ka na pala. Ibang klase ka talaga ah. Ang bilis mo. Naunahan mo pa ako magkaanak. Ilang taon na siya? 7 years old na siya. Ha? Ibig sabihin nung lumayas ako sa bahay, nagkaanak ka na agad? Mahabang kwento kuya. Tsaka na lang natin pag-usapan. Pero teka, ano palang pangalan niya? Hiro. Hiro yung pangalan niya. Ayos ah. Ganda ng pangalan, lalaking lalaki. Naalala ko nung mga bata pa tayo, sinabi mo sa akin na kapag magkakaanak ka, Hiro yung ipapangalan mo. Kasi gusto mo malapit lang sa pangalan ko. Yun nga yung dahilan kaya Hiro yung pinangalan ko sa kanya. Pwede ko ba siya makausap? Para makilala naman niya yung pogi niyang tito. Hindi pwede kuya. Ha? Bakit naman? Hindi pa siya sanay makipag-usap sa mga hindi niya kilala. Kailangan niya munang masanay na nakikita ka niya rito bago mo siya kausapin. Bakit may ganun pa? Ano ibig sabihin nun? May autism si Hiro. Hindi siya agad-agad nagiging komportable sa mga bagong nakakausap niya. Kaya kung kakausapin mo siya kuya, please, maging gentle ka sa kanya. O sige, sabi mo eh. At kung dito ka natitira sa bahay, may mga ipapakiusap lang sana ako sa'yo. Ano yun? Iwasan mo sana yung kahit anong bad words na maririnig ni Hiro. Kung may gusto kang sabihin sa akin o kung sakaling magalit ka, sa labas tayo mag-uusap, hindi sa maririnig ng bata. Sus, yun lang ba? Walang problema sa akin yun. Sige na, maghahain ka na. Gutom na ako eh. Papadudot walang kaalam-alam si Kuya Gerald na yung batang inaakala niya na anak ko ay anak niya pala. Noong lumaya siya sa bahay ay pinuntahan kami ng ex-girlfriend niya na nabuntis niya. Naitago niya na lamang po sa pangalang Nika. Pero dahil estudyante pa lamang si Nika at hindi tanggap ng mga magulang nito ang pagbubuntis, ay sa amin ito iniwan ng bata. Nangako naman ito na magtatapos lamang muna ng pag-aaral at maghahanap ng trabaho. Pagkatapos daw noon ay babalikan ito sa amin si Hiro. Pero 7 taon na yung lumipas kahit anino ni Nika ay hindi na namin nakita pa. At ang tanging pag-asa na lang namin na magkaroon pa ng magulang si Hiro ay ang pagbabalik ni Kuya Gerald. Pero dahil matagal siyang nawala, kami na muna ng asawa ko ang kumupkop sa kanya dahil matanda na ang mga magulang namin para mag-alaga pa ng bata. Lalo na't espesyal ang pangangailangan ni Hiro. Papadudot wala naman akong balak na ipagdamot kay Kuya Gerald ang pamangkin ko. Pero bago ko sabihin sa kanya na may anak siya, gusto ko munang makasigurado noon na maayos na ang buhay niya at kaya na niyang magpakaama sa bata. Ayokong maramdaman ng bata na hindi ito tanggap ni Kuya kaya ginawa ko muna ang lahat para matulungan ang kapatid ko na maayos ang buhay niya. Higit sa lahat ay para maibalik ang pananampalataya niya na matagal nang nawala, Papadudot.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot maayos naman si Kuya sa unang buwan ng pagtira niya sa bahay namin ng asawa ko. Sumusunod siya sa mga napag-usapan namin at hindi siya sumisigaw, hindi siya nagbabanggit ng kahit na anong masasamang salita na hindi pwedeng marinig ni Hiro. At higit sa lahat ay tumagal siya sa pinasukan niyang trabaho. Hanggang first year college lang ang natapos niya at hindi na niya naituloy ang kurso niya dahil sa madalas niya na paglalakwatsa. Kaya naman hindi naging madali sa kanya na makahanap ng mapapasukan. Hanggang natanggap siya bilang sales representative sa isang department store sa mall na malapit lang sa inuuwian namin. Ngunit sa katagalan ay napadalas na naman ang pag-absent niya sa trabaho at kung saan-saan na naman siya pumupunta nang hindi ko po alam. May mga pagkakataon na uuwi siya ng madaling araw na at minsan ay ilang araw pa siyang mawawala bago makabalik. Parang bumalik na naman siya sa gawain niya noon na puro inom, sugal at kung ano-ano pang mga kalokohan. Hanggang sa nasangkot na naman siya sa isang gulo na muntik na namang maging dahilan para makulong siya. Nakarating po yon sa mga magulang namin at sila na mismo ang nakipag-areglo sa nabugbog ni Kuya Gerald. Lalong nagalit sina nanay at tatay sa kanya dahil sa muli nilang pagkikita ay gulo pa rin ang dala-dala nito o papadudot. Kuya, pwede ba tayong mag-usap? Nakapag-usap na kami ni nanay at tatay. Ang dami na nilang sinabi sa akin. Durog na ako sa sermon nila. Gusto mo pang dagdagan? Kuya, gusto lang kita makausap bilang kapatid mo. Hindi ako si nanay at mas lalong hindi ako si tatay. May gusto lang akong itanong. Naguguluhan na kasi ako sa mga ginagawa mo kung bakit ka nagkakaganyan. Huwag mo na lang kasing pakialaman yung buhay ko para matahimik din yung sayo. Hindi pa ba sapat na masaya ka na sa pamilya mo? May asawa at anak ka na. Kung masira man o magkanda letse-letse yung buhay ko, problema ko na yun. Problema ko rin yun. Hindi ko hayaang masira yung buhay mo dahil may... Kailangan mong ayusin yung buhay mo, kuya. Ba't ba gustong gusto mo na ayusin yung buhay ko? Ikaw kuya, bakit ka nagkakaganyan? Ano ba yung problema? At napakahirap sa'yo na pakisamahan kami. Gusto lang namin na mapabuti ka. Hindi ako masaya sa gusto niyong buhay para sa akin. Hindi ko gusto yung kagaya ng ginagawa mo na masyado ka nagpapakabaliw sa pagsisimba mo na yan. Ano bang mapapala niyo sa pagsisimba? Ni hindi niyo nga alam kung totoo ba yung Diyos. Nasasabi mo yan kasi hanggang ngayon galit ka pa rin sa amin. Hindi lang kay nanay at tatay. Kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ko na hanggang ngayon may galit ka pa rin sa akin, kuya. Kaya nga gusto ko mag-usap tayo para maayos natin kung ano man yung problema. Pasensya ka na kung yan yung nararamdaman mo. Pero wala naman akong problema sa'yo Hindi galit yung nararamdaman ko, kundi inggit. Hindi ko na alam kung ano pang pwede kong gawin para maging katanggap-tanggap ako sa mga mata ni nanay at tatay. Parang konting kibot, galit na galit sila sa akin. Kuya, sa totoo lang, kung gusto mong magbago yung buhay mo, kailangan mo yung simulan sa sarili mo. Kung naririndi ka kay nanay at tatay, pwede namang hindi mo muna sila kausapin o huwag ka muna magpakita sa kanila. Pero tulungan mo yung sarili mo ng paunti-unti. Paano ko gagawin yun? Parang sirang-sira na yung buhay ko. Hindi ko alam kung saan pa ako uhugot ng lakas para ayusin lahat Wala nang aayusin. Patapon na yung buhay ko. Kuya, kung aayusin mo lang yung buhay mo, may naghihintay sa'yo na sigurado ako na ikatutuwa mo. Kaya please, tigilan mo na yung pagbibisyo mo at lumayo ka na sa barkada mong masama yung impluwensya sa'yo. Hindi mo sila kailangan. Kapag may nangyaring masama sa'yo, hindi mo rin naman sila maasahan Hindi naman masama na magkaroon ka ng kaibigan. Pero piliin mo yung alam mong makakabuti sa'yo. Hindi yung dadalhin ka sa kapahamakan tapos iiwan ka lang sa ere. Kahit gawin ko yan, wala naman na akong trabaho Wala na akong mukha na ihaharap sa mga magulang natin. Pwede ka namang maghanap ulit. Kung gusto mo,
Ako pa magre-recommenda sa'yo eh. Pero bago ko gawin yon, samahan mo muna ako. Papadudot matapos po ang ilang taon ay muling nakatungtong sa simbahan si Kuya Gerald. Nung una'y halos ayaw niyang sumama sa akin. Ang sabi niya ay nakakahiya raw dahil baka may makakita sa kanya na kakilala niya at pagtawanan lamang siya. Pero hindi ako sumuko sa pagkukumbinsi sa kanya, Papa Dudut. Matapos nga yung misa ay napansin ko na naapektuhan si Kuya sa homily ni Father noong araw na yon. Nagpanggap na lamang ako noon na hindi ko yon napansin para hindi siya makaramdam ng hiya. Papa Dudut, paglabas namin ng simbahan akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Pero muli na namang nag-alinlangan si Kuya Gerald kung tama ba yung ginagawa niya. Naintindihan ko naman na hindi ganong kadali yung pagbabalik loob niya. Kaya hindi ko siya pinilit. Hinayaan ko na kusa niyang ma-realize kung gaano kagaan sa kalooban ang magtiwala sa Panginoon at humingi ng tulong kapag nahihirapan na siya. Sa bawat araw na lumilipas ay hindi lang yung kagustuhang magbagong buhay ang nakita ko kay Kuya. Napansin ko rin noon na nagiging malapit na ang loob niya kay Hiro. Mas naging malawak ang pangunawa niya. Yung bang napakaangas niya sa labas ng bahay, pero pagdating kay Hiro, ibang katauhan yung nakikita ko. Siguro yung lukso ng dugo yung nararamdaman niya nang makita niya yung anak niya. Pero hindi ko alam noon kung yun na ba ang tamang panahon para sabihin ko sa kanya na mag-ama sila. At para masagot yun ay humingi ako noon ng sign kay Lord, Papa Dudut. Ayan, pwede na tayong kumain. Hindi ba natin hihintay na asawa at anak mo? Bukas pa sila uuwi. Nagpaalam sa akin si Mrs. Doon sila matutulog sa bahay ng parents niya. Pero okay lang ba sa mga magulang niya na nandun din yung anak ninyo? Nako, kung alam mo lang kuya, tuwang-tuwa sila kay Hiro. Sila pa nga mismo nagre-request na pumasyal kami ron eh. Bakit hindi ka sumama? May gagawin kasi ako ngayon. Ganun ba? Ano ba yung gagawin mo? Baka makatulong ako. Ang totoo, ikaw talaga yung dahilan kung bakit hindi ako sumama sa kanila. Ha? Bakit naman ako ang dahilan? Eto, para sa'yo talaga yan. Lampin, anong gagawin ko rito? Hindi naman siguro ako babalik sa pagkabata, di ba? Alam mo ba kung kanino yan? Siyempre hindi. Teka, kanino ba to? Sa anak mo, kuya. Anak ko? Nagbibiro ka ba? Paano naman ako magkakaanak ang tagal ko ngang nawala? Bago ka pa maglayas noon, may nabuntis ka kuya. Si Nika. Pumunta siya sa bahay para manghingi ng tulong. Hinahanap ka niya kasi ikaw daw yung nakabuntis sa kanya. Akala nga namin nung una, niloloko lang kami ni Nika kasi iniwan niya sa amin yung bata para makapagpatuloy siya sa pag-aaral niya. Pero habang lumalaki si Hiro, nakikita ka namin sa kanya kuya. Ha? Teka, sandali Ibig bang sabihin, anak ko si Hiro? Pero sabi mo, anak mo siya. Nag-decide ako na hindi mo na sabihin sa'yo yung totoo. Kasi alam kong hindi ka pa handa sa responsibilidad ng isang ama. Isa pa, ang dami mong gustong gawin sa buhay. Kaya naisip ko na baka hindi mo maging priority si Hiro. Kaya sana hindi ka magalit sa ginawa ko. Napamahal na rin kasi siya sa amin kaya… Bro, wala akong karapatang magalit sa'yo. Ikaw na nga sumalo sa lahat ng responsibilidad ko sa anak ko sa loob ng 7 taon eh. Pero hindi ko lang alam kung anong gagawin ko ngayon. Sa tingin mo ba, kaya ko na magpakaama sa kanya? Sa tingin ko, oo kuya. Pero sana mapanindigan mo yung ginagawa mo ngayon. Yung paglayo mo sa bisyo. Si Nika, may balita ka ba sa kanya? Wala na kuya. Hindi na siya nagparamdam ulit mula nang iwan niya sa amin si Hiro.
Wala ba siyang ibang sinabi o ibinilin sa'yo? Wala kuya. Ang sabi niya lang nung nagkwento siya, ex-girlfriend mo na siya. Binigay niya sa amin yung bata kasi hindi raw tanggap ng mga magulang niya na magkakaanak siya ng ganun kaaga. Ay, kasalanan ko kung bakit nangyari yun. Pinilit ko lang naman si Nika na maging kami. Sobrang lala ako nun. Matagal niya nang gusto makipaghiwalay sa akin pero ayaw ko lang pumayag kaya ayun. Napilitan na lang siya sa relasyon namin. Hanggang sa nabuntis ko na nga siya. Sandali, alam mo na nabuntis mo siya? Oo, isa yun sa dahilan kung bakit ako lumayo. Akala ko noon hindi ko na makikita yung anak ko kasi alam ko na ilalayo siya ni Nika sa akin. Kaya nagulat ako nung sabihin mo na ako pala ang tatay ni Hiro. Nagsinungaling pa ako sa'yo nung sinabi ko na naunahan mo pa akong magkaanak. Anong plano mo ngayon kuya? Hindi ko alam. Sa totoo lang wala akong plano. Pero susubukan ko. Susubukan at kakayanin ko na magpakaama kay Hiro. Papadudot, ramdam ko noon na nakaramdam ng takot si Kuya Gerald nang malaman niyang si Hiro ang anak niya. Natakot siya hindi dahil sa responsibilidad kundi dahil hindi niya alam kung deserve ba niya ng isang kagaya niya na magkaroon ng anak na kasing bait at kasing sweet ni Hiro. Nagkamali ako sa akala ko noon na hindi niya agad matatanggap ang anak niya. Nang magkaroon sila ni Hiro ng pagkakataon na makapagbanding bilang mag-ama ay nakita ko at naramdaman ko kung paano niya pahalagahan yung bata. Yung dating kuya na kilala ko na basagulero, palainom at walang pakialam sa nararamdaman ng isang babae ay kaya rin palang magmahal ng isang batang inosente. Papadudot, medyo napanatag na ako noon dahil alam kong kayang-kaya nang magpakaama ni Kuya Gerald kay Hiro. Nagtinu siya sa trabaho niya at sinigurado niyang na ibibigay niya lahat ng mga kailangan ng anak niya. Ang kaso, may isa siyang hindi nagawa noon. Simula kasi nang malaman niyang anak niya si Hiro ay hindi na siya ulit sumasama sa amin sa pagsisimba. Kapag inaaya ko siya, kahit sa simpleng pagdarasal lamang ay ramdam ko na umiiwas si Kuya Papadudot. Hanggang sa inamin niya sa akin na napilitan lang pala siyang sumama sa akin noon sa simbahan. Nalungkot ako sa parting yon para tulungan ko siya. Pero kahit mahirap ay gusto ko pa rin siyang tulungan na manumbalik yung paniniwala niya. Alam ko kasi na mas magkakaroon ng magandang epekto yon sa buhay niya. Pero napagtanto ko na hindi na pala ako ang dapat na gumagawa noon, kundi siya na lamang mag-isa. Papadudot, mga kabarangay, hindi ko siya dapat pilitin. Dahil kusa itong mangyayari kung gugustuhin niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hinayaan ko na sa bahay na lang muna tumira si Kuya Gerald dahil bukod sa hindi pa niya kakayaning umupa ng bahay, para sa kanila ng anak niya ay gusto rin naming makasama si Hiro. Sinabi ko kay Kuya lahat ng mga kailangan niyang paghandaan para sa anak niya at malaki-laki talaga ang magagastos. Lalo na't nagte-therapy pa rin ang bata. Wala na sana akong problema noon kay Kuya Gerald pero hindi kami nagkakasundo kapag nakakarinig ako ng pangiinsulto mula sa kanya. May mga pagkakataon kasi na parang ginagawa niyang katatawanan yung pagiging religious namin ng asawa ko. Ginagawa niya yon kasi lagi niyang sinasabi na non-believer siya at mabubuhay siya kahit wala siyang kinikilalang Diyos. Pero alam ko na sa kaloob-looban niya, naniniwala pa rin talaga siya at pinipilit niya lang na itanggi yun. Papadudot, hindi ko akalaing darating ang isang malaking pagsubok sa buhay ni Kuya Gerald. At lahat kami apektado rin doon. Nang isama kasi ni Kuya si Hiro para mamasyal ay hindi ko alam na isasakay niya pala sa motor yung bata. Sa pagkakakilala ko kay Kuya ay maingat naman siyang magmaneho pero noong araw na yun ay nasangkot sila sa isang aksidente. Sumalpok sila sa isang pangpublikong
sasakyan dahil sa lasing na driver nito ay nagkaroon po ng aksidente. RV, bakit ganun? Hindi pa rin nagkakamalay si Hiro. Kuya, please, kumalma ka. Hindi makakatulong kung magpanik ka ngayon. Kailangan natin maghintay, okay? Hindi ko alam kung kakayanin ko pa maghintay ng ilang oras, bro. Paano kung abutin pa to ng ilang araw? Ako dapat yun eh. Ako dapat yun na koma at hindi siya. Kasi kasalanan ko yung nangyari. Kasalanan ko to. Hindi kasi ako nag-iingat eh. Kuya, hindi rin makakatulong kung sisisihin mo pa yung sarili mo. Magdasal na lang tayo. Pwede ba, RV? Huwag mo na munang ipilit sa akin yan. Kasi kung totoo man yung sinasamba mo, bakit hinayaan niya na mangyari to sa anak ko? Nangyari to kasi may dahilan ng lahat, kuya. Pero tatandaan mo sana palagi na hindi to nangyayari para pahirapan ka. Eh anong tawag mo rito? Mukha ba akong masaya na nasa alanganin yung buhay ng anak ko? Oo, kasalanan ko. May kasalanan ako sa nangyari. Pero kung totoo yung pinaniniwalaan mo, napigilan niya dapat yung nangyaring aksidente. Hindi sana napahamak si Hiro. Ang Diyos ba talagang dapat nasisihin sa nangyari, kuya? Tayo yung gumagawa ng desisyon para sa mga bagay-bagay. Ginagabayan at sinasamahan niya tayo. Pero tayo pa rin yung nag-iisip at kumikilos ayon sa gusto natin. Walang may gusto sa nangyari. Kung mahal mo si Hiro at nag-aalala ka sa kanya, ganon din kami. At alam ko rin na may kakayahan naman yung mga doktor. Pwede tayo magtiwala sa kanila. Pero may mawawala ba sa atin kapag sinubukan natin magdasal at humingi ng tulong sa Diyos, kuya? Kuya, alam ko naguguluhan ka pa ngayon at maraming tumatakbo sa isip mo. Pero alam mo sa sarili mo kung ano yung makakapagbigay sa'yo ng kapanatagan ngayon. Huwag mong suluhin yan. Itaas mo sa Panginoon at sigurado ako na hindi ka niya bibiguin. Subukan mo lang, kuya. Wala namang mawawala. Hindi mo kailangan dalhin mag-isa yung problema, kuya. Nandito ako. Kami ni nanay at tatay. Hindi ka naman namin iiwan na mag-isa rito. Siya nga pala, kuya. Nakausap na ni nanay at tatay yung nakabangga sa inyo. Sasagutin na lang daw niya yung lahat ng gastusin dito sa ospital. Gusto makipag-areglo. Pero sabi namin, kakausapin ka muna namin kung balak mo magsampa ng kaso. Ayoko na munang isipin yan. Hindi ako aalis dito sa ospital hanggat hindi pa nagigising si Hiro. Kailangan ko yung anak ko, bro. Pinago niya yung buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko maiisip na ayusin yung buhay ko ngayon eh. Siya yung bumuo sa akin, pero ako, dinala ko lang siya sa kapahamakan. Naiintindihan naman kita. O sige, kuya. Kami na lang muna yung makikipag-usap. Tsaka wag mo nang alalahanin yung bills dito sa ospital. Kami nang bahalang mag-asikaso ng lahat. Uuwi na rin muna ako para makakuha ng mga gamit. May gusto ka bang ipadala? Damit. Damit lang yung kailangan ko. Okay. Maiwan na muna kita rito. Kuya, pag-isipan mo sana yung sinabi ko. Para sa'yo rin yun. Salamat, bro. Sige na. Ako na muna magbabantay kay Hiro. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang kami. Sige. Ingat kayo na nanay pag-uwi. Papadudot sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ni Kuya Gerald ay hindi ko akalaing pakikinggan niya pa rin pala ako. May nasikaso lamang ako sa ospital sandali noong iniwan ko siya, pero bago ko umuwi, binalikan ko siya para itanong kung may gusto siyang ipalutong pagkain. Pero noong nadatnang ko siya ay nakita ko siyang umiiyak habang nagdarasal para sa kaligtasan ng anak niya. Mahal na mahal niya talaga si Hiro at hindi ako nagduda na gagawin niya yon para sa pamangkin ko. Hindi talaga umalis ng ospital si Kuya Gerald at mas gusto niya na siyang personal na nag-aasikaso kay Hiro kahit na wala siyang maayos na tulog. Pero may napansin ako noon sa kanya. Hindi na siya katulad nung huling beses kaming nagkausap.
Mas kalmado na siya at parang ang gaan niyang tignan. Yun bang parang punong-puno siya ng pag-asa. Kinausap niya si Hiro kahit na hindi ito nag-respond sa kanya. Nangako siya na babawi sa anak niya at mas magiging mabuting ama kapag maayos na ang lahat. Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti noon dahil sobrang proud ako para sa nakita kong pagbabago sa kuya ko. At nagtuloy-tuloy pa yon nang magkamalay na si Hiro. Matapos makarecover ay inuwi na po namin siya pero imbes na doon sila sa bahay ko tumuloy, si Kuya Gerald pa mismo ang nagsuggest na doon na muna sila magstay sa bahay ng mga magulang namin, Papa Dudut. Parang iba yung ngiti mo ngayon, kuya. Ano ibig mong sabihin? Parang ang saya-saya mo kasi ngayon. Nakita ko kayo ni tatay nung nag-uusap kayo sa labas. Okay na ba kayo? Oo, okay na kami ni tatay. Nauna lang makipag-usap si nanay kanina pero okay na kaming tatlo. Sabi nga nila dito na lang daw muna kami ni Hiro para may kasama sila. Ano namang sinabi mo? Siyempre pumayag ako. Ako pa ba yung tatanggi wala pa rin naman kaming malilipatan. Basta kuya, laging bukas yung bahay ko para sa'yo. Salamat bro Sobrang solid mo talaga. Alam mo, ayaw na ayaw ko talaga ng kadramahan pero sige. Para sa araw na to, titiisin ko lahat. Talaga ba kuya? Parang hindi yata yan yung nakita ko sa ospital. Kung gagawin nga lang movie yung nangyari, baka tumulo na pati uhog ko sa iyak mo Sige, mambuli ka. Kasalanan yan. Ito naman, nagbibiro lang Pero bro, seryoso. Malaki talaga yung pasasalamat ko sa'yo. Hindi ko nga alam kung paano ko sisimulan yun Sus, hindi mo naman kailangan dramahan yung pagpapasalamat mo sa akin kuya. Baka magkaiyakan pa tayo niyan Ikaw rin, mababawasan yung pagkamaangas mo. Di bali nang mabawasan yung angas. Basta kayang magpakaama. Hindi ko magagawa to kung wala yung tulong mo bro. Makulit ka Alam ko kasi na hindi totoo yung sinasabi mo na wala ka ng faith kay Lord kuya. Nadala ka lang siguro sa mga pinagdaraanan mo noon. Sa totoo lang, masyado kasi ako nagpadala sa inggit ko sa'yo. Sa mga frustration ko sa buhay. Sa ating dalawa kasi, ako dapat yung nagpapakakuya. Dapat natapos ko yung pag-aaral ko. Hindi sana ako naging sakit sa ulo ni nanay at tatay. Pero wala Nadala ako ng barkada. Sabik na sabik ako makalaya pero napariwara naman. Hindi pa naman huli ang lahat kuya. Pwede ka pa mag-aral ulit kung gugustuhin mo lang. Alam mo ba, sabi ni tatay, may naipon daw siya. At kung maisipan mo raw na bumalik sa pag-aaral, hindi raw siya magdadalawang isip na gamitin yun sa'yo. Hindi ba kahihiyan yun? Lalo na nakulong na ako noon. Sirang-sira na ako bro. Hindi totoo yan kuya. Hindi ka pa sirang-sira. May pagkakataon ka pa para makabawi sa sarili mo. Mag-aral ka. Pwede mo naman iwanan kina nanay si Hiro o kaya kumuha ka na mag-aalaga sa kanya gaya ng ginawa namin noon. Hindi ko pa kaya magbayad ng mag-aalaga kay Hiro sa ngayon. Sus, yun lang pala Ako nang bahala ron. Basta ituloy mo lang yung pag-aaral mo kuya. Ako yung pinaka magiging masaya kapag nakatapos ka na. Ano ka ba, hindi ko na matatanggap yan. Sobra-sobra na yung naitulong mo sa akin bro. Walang sobra pagdating sa pamilya kuya. Ang swerte ko talaga sa inyo. Maswerte rin ako na kapatid kita. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaroon ng cute at napaka-sweet na pamangkin. Papa Dudut, kinausap ni Kuya Gerald ang mga magulang namin para sa plano niyang bumalik sa pag-aaral. Tuwang-tuwa naman sila dahil matagal na nilang hinihintay yon. Nag-enroll si Kuya sa college sa kursong architecture. Yun kasi talaga ang pangarap niya dahil wala nang ibang pinag-aaral ang mga magulang namin ay nakuha niyang buong suporta nila. Masaya naman ako para sa kanya at nag-offer din ako ng tulong sakaling kailanganin niya.
Papa Dudut, hindi namin alam na hinanap pala ni Kuya Gerald si Nika para humingi ng tawad. Pero dahil may sarili ng pamilya si Nika ay ipinaalam na lamang niya na maayos na ang kalagayan ni Hiro at hindi na nito kailangang alalahanin pa. Nagkapatawaran naman silang dalawa at nag-decide na maging magkaibigan na lamang para kay Hiro. Sa ngayon, Papa Dudut ay mas aktibo pa sa church si Kuya Gerald kesa sa akin. Siya na rin po ang nauunang mag-aya sa akin para sumimba at wala talaga siyang palya mula noong magbalik loob siya. Si Hiro naman ay unti-unti na siyang nag-i-improve sa tulong ng therapy. Sa lahat ng mga nangyari sa pamilya namin, lalong-lalo na kay Kuya, mas lalo kong napatunayan na totoong may Diyos. Habang buhay, kaming magpapasalamat dahil hindi man kami perpektong pamilya, binuo at pinagbuklod naman niya kami sa pamamagitan ng kanyang paggabay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng nasa likod ng napakagandang programa ninyo na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa para sa amin. God bless po at mabuhay ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, RV. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.